Nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Nakakagulat na balita mula sa Pangulong Marcos na tuklasan at inalabas na ang yaman ng bansa. Mga kritiko tila nganga sa pagkamangha. Senator Marcoleta, tila ito na ang sagot sa kanyang problema ng pababa ng kuryente. Ito ang balitang yuyugyug sa buong Pilipinas. Sa isang makasaysayang pahayag, inilabas na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balita tungkol sa pagtuklas ng dambuhalang yaman ng bansa, ang Malampaya East 1, MAE-1, habang ang mga kritiko ay abala sa pagpuna. Nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Arestado na si Senador Dante Marcoleta para sa kasong plunder. Labas ng Sandigan Bayan warrant of arrest para kay Marcoleta. Bukod sa arrest warrant, naglabas din ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Ayon sa Sandigan Bayan, nakitaan nila ng probable cause na nagkasala ng plunder sina Marcoleta. Ito ang Pangulo na naglabas na ng solusyon sa krisis sa kuryente na umabot ng dekada. The discussion on the joint exploration for oil and gas has been going on for many years. But of course, it gained prominence, the discussion gained prominence in the recent past when we had our energy emergency. And we started to think, well, we have to find ways so that should something like this happen again, where the supply of petroleum products is cut, the prices go up, and the effects that it has on the daily lives of our people and the economy of the country is deeply affected. We have to find new ways. PBBM, ginulat ang mundo. PBBM, ginulat ang buong Pilipinas. 2 trilyong piso na yaman, natuklasan na. Akala ng mga kritiko ay mauubusan na ng gas ang Malampaya at lulubog tayo sa dilim. Pero ngayong umaga, ginulat ni PBBM ang bansa nang ianunso ang pagtuklas sa Malampaya East 1. Ang reservoir na ito ay may taglay na yaman na nagkakahalaga ng halos 2.04 trilyong piso. Oo, narinig mo, trilyon-trilyon. Isang balitang tiyak na magpapanganga sa buong mundo. Sa pagtatapos nito, malalaman nyo kung paano nito babaguhin ang bayad nyo sa kuryente. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. Ang dambuhalang yaman, the MAE-1 discovery. Ano nga ba ang MAE-1? Ito ay matatagpuan 5 kilometers sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field at tinatayang may 98 billion cubic feet ng natural gas. Pero hindi lang ito basta gas, ito ay enerhiya na kayang mag-supply ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan sa loob ng isang taon. Ayon sa Pangulo, ang productivity na ito ay kapantay ng orihinal na Malampaya wells. Therefore, ang seguridad sa enerhiya ng bansa ay mas tumitibay na ngayon para sa susunod na mga dekada. Where we are now, I think we have moved forward. There were several issues from the beginning that we are slowly working through. And I can see a distinct possibility that there will be such joint exploration. Kritiko, nganga sa resulta. Habang sinasabi ng iba na walang nangyayari sa drilling operations, ipinagmalaki ni PBBM na mga Pinoy ang nasa likod ng tagumpay na ito nang walang anumang environmental incident. Pero ang mas ikinagulat ng marami ay ang bilis ng pag-usap ng Malampaya Phase 4. Bukod sa gas, may kasama rin itong condensate, isang high-value liquid fuel na malaking tulong sa ating ekonomiya. Therefore, ang mga aligasyon na fail ang energy policy ng administrasyon ay tuluyan nang gumuho sa harap ng katotohanan ito. It is just in terms of reference of what we're going to do. Like any joint venture, G2G, or if it is purely commercial, you have to define between yourselves, between the parties, in terms of reference. That's what we are doing now, and we're working through them, and we're making progress. I think the sense that I get is that all parties involved want it to succeed. And that is always a very good sign. I could not give you a definite timetable. Mababang singil sa kuryente. Ang layunin ng pagtuklas na ito ay hindi lang para sa revenue, pero sa stabilisasyon ng ating power supply.
Dahil sa domestic source ng gas, inaasahang bababa ang presyo ng kuryente sa hinaharap dahil hindi na tayo aasa sa mahal na imported na krudo. Therefore, ang bawat Pilipino ay direktang makikinabang sa yamang ito na mula sa ating sariling karagatan sa Palawan. Inaasahang maikakabit na ito sa grid pagdating ng huling bahagi ng 2026. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Ang pagtuklas sa MAE-1 sa gitna ng matinding pangangailangan ng bansa sa enerhiya ay hindi lamang bunga ng teknolohiya kundi isang malinaw na tanda ng pabor ng ating Panginoon Diyos sa ating bansa. Sinasabi sa Isaiah 45 verse 3, ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nakatago sa kadiliman at ang mga yaman sa mga lihim na dako upang malaman mo na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan. Ang paglitaw ng 2 trilyong piso na gas reservoir sa ilalim ng dagat ay isang hidden treasure na inilaan para sa panahong ito. Sinalba ng ating Panginoon Jesus ang ating bansa mula sa nakaambang energy crisis na posibleng magpabagsak sa ating ekonomiya. Habang ang mga tao ay nag-aalala sa dilim, ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay liwanag mula sa ilalim ng karagatan. Ito ay isang divine provision upang matiyak na ang bawat tahanan ay may ilaw at ang mga paaralan ay may kuryente. Ang Panginoon ay tunay na may-ari ng lahat ng yaman sa mundo at ibinigay niya ito ayon sa kanyang takdang panahon. Therefore, ang hamon sa atin ay huwag maging mapagmataas. Ang yaman ng malampaya ay dapat gamitin ng may katapatan para sa ikabubuti ng may hirap. Ang tunay na climax ay hindi ang pagyaman ng bansa sa natural gas, kundi ang pagkilala na ang bawat biyaya ay galing sa itaas. Habang hinihintay natin ang unang gas sa 2026, ihanda rin natin ang ating mga puso sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo, ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.